How do you handle stress? Ano yung ginagawa mo para makalimutan mo yung problema mo? May iba-iba po tayong paraan para mag-cope o dalhin yung ating problema. May kakilala po ako, pag stress siya, nagsha-shopping, sosyal. Pag wala kang pera, window shopping na lang, tingin-tingin. Marami din po, stress eating, kinukuha na lang sa pagkain. Nung ako po ay dumaan din sa lungkot, depression, alam niyo po yung ginawa ko? Exercise. Halos 5 oras po ako sa gym, nagpapakapawis. Pero binigyan po tayo ng napakagandang halimbawa sa ating unang pagbasa kung paano natin dadalhin, bubuhatin ang sakit at problema ng buhay. Itong si San Pablo at si Bernabe, pinagbubugbog kasi hindi gusto yung kanilang pangangaral. At pagkatapos binugbog, sila'y dinakip, sila'y kinulong. Puno na sila ng pasa, sila'y nakatanikala, pero tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila. Habang nakakulong sila, habang may pasa sila. Sabi, sila'y nananalangin, they were singing hymns, at sila'y nangangaral ng mabuting balita sa mga ibang nakakulong doon. Yan yung unang-unang palagi nating nakakalimutan, hindi po ba? Pag tayo po ay may problema, palagi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi minsan, pag puno ka ng problema, nagdidilim yung iyong paningin, nagdidilim yung iyong isip. How do you handle stress? Yung puso. But we should not forget that. No para makalimutan mo yung painful you are may iba-iba po tayong paraan try to para sing a hymn o dalhin yung ating try problema. To speak may kakilala po ako pag stress siya, nagsha-shopping. Kasi meron po wala kang pera, hindi nyo po napansin, habang nagdadasal daw sila, habang marami din po sila, habang sila po ay nangangaral na mabuting balita, nagkaroon ng ako po ay dumaan din sa lungkot, depression. Yung mga alam niyo po yung ginawa ko? Exercise. Halos 5 oras po ako sa gym, nagpapakapawis. Pero binigyan po tayo ng napakagandang halimbawa sa ating unang pagbasa kung paano natin dadalhin, bubuhatin ang sakit at problema ng buhay. Itong si San Pablo at si Bernabe, pinagbubugbog kasi hindi gusto yung kanilang pangangaral. At pagkatapos binugbog, sila'y dinakip, sila'y kinulong. Puno na sila ng pasa, sila'y nakatanikala, pero tingnan niyo po kung ano yung ginagawa nila. Habang nakakulong sila, habang may pasa sila. Sabi, sila'y nananalangin, they were singing hymns, at sila'y nangangaral ng mabuting balita sa mga ibang nakakulong doon. Yan yung unang-unang palagi nating nakakalimutan, hindi po ba? Pag tayo po ay may problema, palagi natin nakakalimutan ng Diyos. Kasi minsan, pag puno ka ng problema, nagdidilim yung iyong paningin, nagdidilim yung iyong isip, bumibigat yung iyong puso. But we should not forget that. No matter how painful you are feeling, pray, try to sing a hymn to God, and try to speak good things. Try to preach the Word of God. Kasi meron pong milagro. Hindi niyo po napansin, habang nagdadasal daw sila, habang kumakanta sila, habang sila po ay nangangaral na mabuting balita, nagkaroon ng lindol, earthquake, bumukas yung mga pintuan. Ito yung kamay ng Diyos. Milagro, naranasan nila. How can you expect God to create a miracle in your life if you're not praying? Paano ka magkakaroon ng milagro sa buhay mo kung hindi mo binubuksan yung puso at isip sa Diyos? How can you attract good and positive things if you're not opening your mouth to good and positivity? Kung ang lumalabas sa bibig mo, mura. Kung ang lumalabas sa bibig mo, napakasama. Sa tingin mo, ano yung mararanasan mo? Sa tingin mo, ano yung darating sa iyong buhay? Hindi po ba masama din? Yung iyong nilalabas, negatibo, sigurado negatibo din ang darating sa iyo. Yan po yung isang pinagtatakan ko eh. Meron mga ibang tao nasasaktan na. Bakit yung tugon nila, sagot nila doon sa sakit na kanilang nararamdaman, sakit din? Halimbawa, yung mga nasaktan dahil nagkaroon sila ng broken relationship, niloko sila, sila'y nagkahiwalay nung kanilang minamahal. Anong ginagawa? Naglalaslas. Ang sakit na nga ng pagiging broken-hearted. Tapos ikaw maglalaslas ka pa. Sasaktan mo pa yung sarili mo. Di ba?
parang ang hirap intindihin po nun, no? Nasasaktan na, gusto mo pang saktan yung iyong sarili. Yung mga iba, napakaraming utang. Anong gustong gawin? Magpakamatay. Nasasaktan na, may problema na, gusto pang lalong dagdagan yung sakit. At ang hindi ko rin po maintindihan, isang bagay din na nakakapagtaka. Meron ng masama na nangyayari po sa ating buhay. Bakit dinadagdag